filled as your beauty revealed. Oh, the life you made, every void disappeared from the heights to depths. Lord, your love connects all the artistry. It amazes me. I open up my eyes and there it was, astounding.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Kumusta po kayo? Sino po dito yung ang daming mga ginawa this week? But right now, we are here to just give the praises to the Lord. At alam ko po na maraming challenges, but can we declare that nothing is impossible? Amen? Sabihin mo nga, nothing is impossible. Hallelujah! Nothing is impossible. Kapatid, ipalakpak mo yung mga kamay na yan. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Come on, believe. Nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. No. Deep down I know that you're here. Anything
all of your heart. All things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds, it's broken. I am living by faith. Come on, for the last time. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, hey, nothing is impossible. It's impossible. Oh, nothing is impossible. Oh Lord, nothing is impossible to you, Lord. Shout it out, shout it out. Nothing is impossible. Hallelujah, you are great, oh God. Hallelujah, Father. It's wonderful to stay in the presence of the Lord. Amen. Napakaganda po na presensya ng Panginoon na sa buhay natin. So this time, let's ask the Lord for His presence to come down in this place, in your own family, in your houses, wherever you are, na nanonood ngayon sa ating live streaming, sa ating worship service. Allow the Spirit of the Lord to touch your heart and say, Lord, I need you. You are my life. You are my breath. He is everything. He is the presence and our life. And that we are desperate for His touch. That we are desperate for His move. For a few minutes, can we just offer and dedicate that time to ask the Lord, Lord, I need you. I need you, Father, to fall in your presence right now, to fall in this place. Holy Spirit, fall. Oh, we're desperate for your touch. We're desperate for your touch, oh Lord. Oh. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Let's see, this is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you.
This is the air I breathe, yes, oh Lord. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Let's declare this is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you.
That here in your love, here in your love, no place I'd rather be, no place I'd rather be, no place I'd rather be than here in your love, here in your love. Yes, Lord, no place we'd rather be than in your presence, Lord. There's no place we'd rather be than in your presence. Feel the presence of the Lord right now in your place. Oh, that's why I sing. Worship Him, worship Him. No place I'd rather be, no place I'd rather be. Come on. For the last time, as we declare that the Lord is wonderful, His presence is here right now. Hallelujah, Jesus. Father in heaven, we just praise you and we just want to thank you for your goodness. Father, there's no place that we'd rather be than in your presence. We're desperate for your touch. We're desperate for your move. Come and touch the hearts of your people, Father. Ora shalaya handaraya shikaraya se. No place I'd rather be, no place I'd rather be, no place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be, no place I'd rather be, no place I'd rather be than here in your love, here in your love. Here in your love. There's no place we'd rather be than here in your love, here in your love. Oh, you are Jesus. Come on, just worship the Lord. He is mighty, He is glorious. Come on, let's give the Lord the loudest clap offering and praise His name. Hallelujah, hallelujah, Lord. Yes, you are great. So ito po ang bating Pilipino. So blessed Sunday, Shalom family.
sa mga nasa ibang bansa na naka-tune in sa atin, dyan sa Bahrain, Kuwait, Taiwan, sa Macau, at London. At sa lahat po na nandito sa Simba Live natin, magandang buhay sa ating lahat. So, meron po akong announcement na last Wednesday, nag-start na po ang ating Shalom Prayer Group. Inumpisahan po naming mga leaders. So, live po ito sa FB, Facebook, every Wednesday, 8 to 9 p.m. So, ito po na request ko na mag-join po kayo at i-accept po kayo ng ating admin para makareceive po kayo ng notification. Dahil ito po ay hindi public, kundi ito po ay private group po ito. Okay? So, this coming Wednesday ay sama kayo para marami po tayong sama-sama sa ating prayer group o digital prayer po natin. At meron din po tayong praise report. Si Sister Laarni na na-opera doon sa Baguio Gen ay nakalabas na po nitong Friday. At na-discharge na po siya at nandyan na po sa bahay nila na nagpapagaling. So, Sister Laarni, God bless at nandyan ka na sa bahay ninyo. At dito naman po sa ating young adult at saka young people, mamaya po 2 to 5 p.m. meron po kayong Section 1 fellowship na through Zoom. So, Zoom fellowship po kayo. Natapos na po yung mga men, mga tatay, mga nanay last Sunday. At nito namang linggo na ito ay para naman po sa inyo ito, young adult at mga young people. Kaya kung wala po pa kayong Zoom application, ay mag-download na po kayo. Amen po ba? Okay, so I hope na na-text na sa inyo ni Brother Junard. So punta po tayo sa ating text ngayong araw na ito dito po sa Ephesians chapter 6 verses 18 to 20. Basahin po natin sa English version at saka sa Tagalog version. Sabi po dito, "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me, that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should." So dito po sa Tagalog version sabi niya, "Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipinapanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat." So pag dito po sa ating nabasa sa ating text na ito, 5 beses po na inulit-ulit itong salitang panalangin o yung word na pray. So 5 times po na inulit-ulit po ito. So ngayong araw po na ito, ang title po ng ating message ay Standing in Prayer at All Times. Ilagay mo dyan sa comment box mo, Standing in Prayer at All Times. Napag-usapan natin sa past Sundays na si Apostol Pablo ay ginamit ang image ng isang Roman soldier with complete armor. Full armor from mula ulo hanggang paa. Kompleto sa kagamitan. Helmet, breastplate, ito pong shield, shoes, at saka po yung sword.
Bilang isang mananampalataya, meron din tayong full spiritual armor. Dahil tayo ay napapalibutan ng spiritual forces of evil. Kaya na-discuss po natin last Sunday, yun po yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shield of faith, gospel of peace, and sword of the Spirit. Para hindi tayo ina-out ng kaaway at tayo ang tatalo sa Kanya. Kaya maging matatag tayo sa Panginoon. Kaya dito sa verses 18 to 20 na ating binasa, ito na yung conclusion or the final armor that we can use to defeat the mighty forces of evil. Complete armor will not assure you victory. Ulitin ko, complete armor will not assure you victory. Kailangan din ang wisdom kung paano ka gumalaw at mag-isip kung nandun ka sa digmaan. So we need to listen to our Commander-in-Chief. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At intindihin ang kanyang plan and strategy, at yun ay through submission to Him in prayer. Ilagay mo dyan sa comment box mo, submission to Him and prayer. So prayer is the fuel that makes our armor useful and effective. Ito ang pinakagasolina, itong panalangin na ito. Kung kumpleto ang armor natin, dapat alam natin kung paano gamitin at paano lumaban. At yun ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay ikinokonek tayo sa Diyos para sa source ng wisdom and power in the battle. Ang panalangin ay pagpapakita ng dependence natin sa Diyos para sa direction and courage, para tayo ay maging matatag sa masasamang araw. Alam po natin yung mga nangyayari. Nito lang pong Tuesday na ito, yung pagsabog ng doon sa Beirut, sa Lebanon. Sabi doon, minabalita na 2 Pilipino po ang namatay at hanggang ngayon, naguhukay pa sila, ay almost 100 yung latest report, baka madadagdagan pa. So makita natin yung mga nangyayari po sa buong bansa, iba't ibang mga pangyayari. Para tayo ay maging matatag sa Panginoon, we need to be empowered and protected. Nabasa po natin doon sa verse 10. At dito po sa verse 14 and 17 na text natin last Sunday, we need to be spiritually prepared. So dito sa verse 18 to 20 na nabasa natin ay we need to pray at all times. Bakit? Because prayer is the air that Christian breathe. So it is our atmosphere. Ito ang ginagalawan natin bilang isang Kristiyano that sustain our life. Na sinasabi natin na ang isda ay doon po sila sa dagat at hindi na po nila kailangan ng swimming lesson. Ang ibon ay para sila, dyan sila sa himpapawid, hindi na po nila kailangan ang flying lesson. At ang mga puno ay doon sila sa lupa. Yun ang design po nila. Doon sila na itatanim. At yun po ang kanilang pinaka-atmosphere. At gaya din po natin bilang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyano, natural na sana itong prayer sa atin. Kaya sabi mo ilagay mo sa comment box mo, natural na sa akin ang panalangin. Because we cannot be victorious in our daily life without prayer. Hindi po tayo maging victorious sa ating araw-araw na pamumuhay kung wala po itong panalangin. So, standing in prayer at all times, una po dito, pray in all occasions. Ilagay mo dyan sa comment box mo, pray in all occasions. Sinabi sa other translations ay at all times. So, sabi doon sa verse 18a, and pray in the Spirit in all occasions. So, praying in all seasons. Hindi lang kung ikaw ay may kailangan sa Kanya, saka ka lang manalangin. Hindi lang kung ikaw ay may problema,
or in trouble, nakagaya itong mga Israelitas, nung sila ay pinapahirapan ng ibang bansa, kinukuha ng kanilang mga alagang mga hayop. Pag sila na po ay malapit na mag-ani, ay doon umaatak yung mga kaaway po nila, kinukuha yung kanilang mga ani, at talagang kawawa po sila. At saka lang po sila umiiyak sa Panginoon. Pero pag maganda ang buhay po nila, ay wala ng Panginoon sa buhay nila. So, hindi sana po tayo ganon. Hindi lang kung may gusto kang hingin o favor sa Panginoon, saka ka lang manalangin. At yung iba, kung masaya lang o maraming blessing, saka lang nananalangin. Pero meron din yung iba na pag maraming blessing, ay nakalimot na sa Panginoon. Pag nandoon na sa problema, nakagaya ng mga Israelita, wala nang blessing, marami ng problema, saka na lang magpi-praise sa Panginoon. At makita po natin itong si Daniel, ay makita po natin na regularly na nakikipag-usap po siya sa Panginoon. Na para bang nakikipag-usap lang sa kanyang magulang. Ganon din sana sa atin. Na kung tayo nakikipag-usap sa ating mga magulang, ganon din sana ang gagawin natin sa Diyos. Si Daniel, makita po natin doon sa chapter 6 verse 10 na itong kanyang mga kaaway, mga leaders na ito ay naiinggit sila sa kanya, gusto nilang pabagsakin, kaya gumawa po sila ng law na against sa ginagawa ni Daniel para sabi nila, tingnan natin dahil yun ang nasilip nila. Pero still, na kahit meron na yung decree, yung law na yon, ay ganun pa rin yung kanyang ginagawa. Regularly nananalangin pa rin siya sa Diyos. Hindi lang si Daniel, pati rin po si Apostle Paul. Sabi niya sa mga church ng Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray continually. Sa other translations ay sabi po doon, pray without ceasing. So regularly po ang pananalangin din ni Apostol Pablo. So it should be our life pattern or lifestyle na in good or bad times, may COVID man o wala, minor or major problems, still we need to pray because we need God's presence in every detail of our life. So kung si Paul, Daniel ay nagpipray in all occasions, how about us, mga kapatid? Ikaw ang magtatanong dyan sa sarili mo. Kumusta ka naman, Adrian? Kumusta ka naman, Grant? Kumusta ka naman, Glidel? So, we should pray in all occasions. Whatever you do, wherever you are. So, hindi lang po pray in all occasions. Pangalawa po dito, all kinds of prayers and requests. Ilagay mo dyan sa comment box mo, all kinds of prayers and requests. So sabi doon, with all kinds of prayers and requests. Sabi doon, all kinds, sabi doon na variety or diversity. Includes all kinds or forms of prayer. Meron po tayong pattern sa about prayer, yung word na acts, ACTS. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yung specific request for other people, yun po ang ating ginagawa, yung pattern na acts po na yon. So yung position of prayer ay iba't iba rin po. Kung minsan naituro lang po sa atin, pag tayo manalangin, ganun ang kamay, magni-kneel down po tayo, pikit yung mata, o di kaya magbabow down ka. Pero pagbasahin po natin dito sa Biblia po natin ay iba't iba po yung positions of prayer. Meron yung nakaupo lang. Meron din naman yung nakatayo. At meron din naman yung naglalakad. Lalo pag gabi o sa madaling araw, at least para hindi antukin, at least palakad-lakad na nananalangin. At meron din naman po yung nagni-kneel down na magpi-pray. At meron din yung nagbabowing down. Meron din yung nananalangin na nakataas yung kanyang kamay. Meron nagtanong sa akin, Pastor, pwede bang
pag ikaw ay nanalangin, ay pwede ba yung nakahiga? So sinabi ko sa kanya, pwede naman kapatid kung ikaw ay may sakit. Di po ba? Pero kung ikaw naman ay healthy, ay mas maganda pong umupo ka, tumayo ka, di kaya maglakad ka. Dahil iwan ko kung ako lang naka-experience doon na trinay ko po na nanalangin na nakahiga ay maya-maya, hindi ko po namalayan, tulog na pala ako. Yun po kasi ang mahirap po doon. Okay? So ito po, any expressions, hindi lang po positions of prayer, ay meron din any expression. Yung mga Koreano, talagang pag sila po ay nananalangin, kung nakasama nyo po yung mga Koreano, talagang they are shouting, talagang nagsisigaw sila. Meron yung time na magkakasama kami noon, ay ako talagang yung prayer ko, at least naririnig ko lang yung prayer. Nakaupo ako, minsan tumatayo, sila ay talagang lalapitan ka pa. Talagang madidistract ka. Ayan nga eh. Kaya alam mo na pag nanalangin na ganun, ay mga Koreano ngayon. Parang nagsisigaw talaga. Yun ang kanilang ginagawa kasi sa Korea, meron silang mga prayer cells doon, ay talagang kahit magsigaw-sigaw sila. So okay lang po yun kasi kung nandoon ka sa bundok, pero pag may kapitbahay ka sa bahay mo tapos magsisigaw ka, baka babatuhin yung bahay mo. Ya? So mga Koreano, ganun po ang style nila sa panalangin. Meron din yung sa pag nagpipray na whisper lang. Di ko natin yung arasaas. Meron din yung nananalangin na yung very silent. Si Hannah po ay napagkamalan ni Eli na akala niya lasing. Dahil ito lang ang, nung siya magpipray, ay ito lang yung gumagalaw. Walang marinig na boses. Siguro nilapitan siya ni Eli, wala namang marinig na boses. Dahil alam niya, gumagalaw lang yung bibig. Kaya akala niya lasing itong si Hannah. Pero yun po yung dahil sa kanyang kabigatan ay talagang yun na po, hindi niya masabi yung kanang panalangin, gumagalaw na lang yung bibig niya. Yung umiiyak na nanalangin si King Hezekiah, talagang nasabi doon na umiyak siya ng mapait. At sa pananalangin ay hindi po yung kung manalangin ka talagang dapat pikit yung mata mo. Hindi. Pwede rin po na nakabukas yung mata mo kung ikaw ay nananalangin. Halimbawa, kung ikaw magkakas out din ng demonyo, mas magandang nakabukas yung mata mo para makita mo. Di po ba? Yung iba raw, nadidistract sila, kaya pinipikit nila yung mata nila. So, depende po sa atin. Pwedeng nakabukas yung mata mo, pwede rin nakasara yung mata mo na ikaw ay nananalangin. So, sa pananalangin natin, pwede rin in public. Kung nandoon kayo sa gatherings, diyan sa barangay na may occasion dyan, ay at least nandoon na pwede kang mag-pray. Pwede rin yung corporate prayer na sinasabi natin ng mga believers. Yung ating ginagawa po ngayong August na ating ini-start na ay itong digital prayer. Kaya I encourage you na sasama po kayo. So I hope na makita ko kayo doon sa ating this coming Wednesday sa ating prayer. 8 to 9 p.m. po yon, 1 oras lang. So meron din yung ikaw ay nanalangin in private doon sa kwarto mo o di kaya sa family prayer ninyong mga pamilya. So vary as the need arise. Depend on the situation where you are. Kasi meron yung iba pag nanalangin sila ay hindi masyadong maingay dahil madidisturbo rin yung kasama nila sa bahay. Ba? Yung kwarto lang nila napakalapit. Kaya pwedeng yung whisper lang o very silent yung kanilang panalangin. Of course, as long as you are praying, my brothers and sisters. So we must pray using different kinds, types, forms of prayer, because this is part of our defense armor. That God's power will flow, basta it is directed to God and according to His will. Ito po sa Luke 18 verses 13 to 14 ay ito po yung kwento ng isang tax collector at saka Fariseo. Itong Fariseo nung siya po ay nanalangin at sabi doon, God, I thank you that I am not like other people. Sila ay mga magnanakaw, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Sabi pa niya, nagbibigay pa siya ng kanyang ikapo. Pero makita po natin nung
itong tax collector nung siya po ay nanalangin, sinusuntok niya po ang kanyang dibdib. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako. Ako po ay isang makasalanan. At sabi doon, ang napakinggan ng kanyang panalangin, hindi po ito Phariseo na self-righteous na ito, kundi ang tax collector ang pinakinggan ng Panginoon. So ito po, kung tayo ay nanalangin doon po sa God's will, gusto ng Panginoon na maging humble po tayo, agpakumbaba tayo iti Apo nga ipagpakita tayo nga dependent tayo kinkwana. So kahit anong variety or klase ng prayer natin, basta nakakonect to God and according to His will. So ito po, pray in all occasions, at all times, all kinds of prayers and requests. At pangatlo po dito, be alert and always keep on praying. Ilagay mo dyan sa comment box mo, be alert and always keep on praying. So ano ang behavior or conduct natin sa pananalangin? Sabi po dito, be alert and always keep on praying. Nakakita po kayo siguro o di kaya nanood kayo ng mga sundalo pag may operation sila o i-attack ang territory ng isang enemy, makikita mo talaga na very alert po sila. Na talagang halos hindi na pumipikit ang kanilang mga mata. Yung kanilang pandinig ay talagang kahit anong tunog ay talagang pinapakinggan po nila. At ito po ay ganoon din po sana tayo sa panalangin. Maging alert din po tayo. Maging watchful po tayo. Hindi yung parang relax lang na okay lang kung tayo nanalangin. So ito po na maging be alert, watchful, or fully aware and attentive. Colossians chapter 4 verse 2, sabi po ni Apostol Pablo dito sa church ng Colossae, I devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Mark chapter 14 verses 37 to 38, sabi din po ng ating Panginoon Kristo kay Peter, James, and John, then he returned to his disciples and found them sleeping. Simon, are you asleep? Couldn't you keep watch for 1 hour? Watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alam natin ang enemy natin ay 24/7, ay talagang sila rin po ay alert po sila. Sinisilip kung ano yung kahinaan mo para ikaw ay pabagsakin. At ganoon din po sana tayo kung tayo nanalangin. Be alert din po tayo. Kaya sabi mo ilagay mo diyan sa comment box mo, maging alert to ako. Ayan. Okay? Hindi lang po yon. Sabi doon, always keep on praying. Persevere or don't give up. Yung halimbawa rin po natin doon sa Luke chapter 18 verses 1 to 8 na yon, ito pong widow na ito. Na talagang humihingi po siya ng hustisya doon sa isang judge. Ito pong judge, sabi doon, walang takot sa Diyos, talagang wicked po siya. At nung una siguro pumunta itong balo na ito, ay talagang pinahiya siguro nitong judge na ito. Bakit pupunta ka sa akin? Wala ka namang pera. Ang akala niya talagang na-discourage itong balo na ito, pero ayun, bumalik muli. Na kahit ano siguro yung sinasabi nitong judge, pero itong balon na ito, araw-araw din na bumabalik, pumupunta doon sa judge. At sabi po ng judge, kung ito ay araw-araw na bumabalik sa akin, pumupunta sa akin, ay talagang madidisturb din siya. Kaya sabi niya, tutugunin niya ang request nitong balon na ito. Kaya makita natin, may perseverance itong balon na ito. Ganon din sana tayo mga kapatid. Alam ko marami sa atin ang nagtatanong, bakit ang tagal tugunin ng Diyos ang panalangin ko? O ikaw siguro ay matagal na may sakit, bakit hindi ka gumagaling? Sabi ko nga si Apostol Pablo, alam natin meron din siyang thorn of the flesh. Palagi niyang pinapanalangin yun. Pero ang sagot sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Salvation ng ating loved ones, ilang taon na
na ipinapanalangin natin, nagpapasting ka pa, ganun pa rin, parang pusong bato pa rin ang mga kapamilya mo na hindi pa rin sila tumatanggap sa Panginoon. Yan. Ikaw rin ay talagang ilang bisis ka na nag-apply ng pagtatrabahuan o nagpaplano na magkaroon pa ng yung negosyo mo ay wala pa rin. O di kaya ikaw na ay lagpas na sa kalendaryo at pinapanalangin mo na magkaroon ka sana ng magiging asawa mo, na maging partner in life, ay wala pa rin. O di kaya pinapanalangin mo na magkaroon ka rin ng financial breakthrough at iba pa. Pero ang tanong mo siguro, bakit hindi tinutugon ng Panginoon ang aking panalangin? Pati rin po ako mga kapatid, hindi ko rin alam ang sagot kung bakit. Pero alam ng Diyos, God knows the best para sa atin. Si King Hezekiah, instant yung kanyang prayer eh. Biruin mo si Prophet Isaiah, pumunta siya kay Hezekiah, sabi niya, ayusin mo na yung bahay mo dahil hindi ka nagagaling, ikaw na ay mamamatay. And after that, hindi pa nakakalabas si Isaiah doon sa palasyo na yon, ay umiyak po si Isaiah sa Panginoon. Hinarap niya yung wall at sabi niya, Panginoon, alalahanin mo naman. Gumawa ako ng mabuti sa iyong harapan. Sabi niya. At ang Panginoon, tinugon niya kaagad yung panalangin niya. Kaya sabi niya kay Isaiah, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah na siya ay gagaling at dadagdagan ko pa ng 15 taon ang kanyang buhay. So that time, 39 years old siya, mamamatay na sana siya. Pero dinagdagan pa ng Panginoon ng 15 years, so namatay po siya nung, ilan na? 54 years old po siya, nung siya na po ay namatay. Si Daniel, ang kanyang panalangin ay na-delay. For 21 days na nag-fast po siya, wala pa yung sagot ng kanyang panalangin. Yung pala na-delay dahil mayroon pala yung demonyo na talaga hinihinder yung panalangin niya. Nung i-deliver ng anghel yung sagot ng panalangin ni Daniel, ay nandoon yung demonyo. Kaya nakipag-away muna ang anghel ng Diyos sa demonyo at yan na po ay nagapi naman niya, pero na-delay po yung panalangin ni Daniel. Si Hannah, it takes years bago po siya nagkaroon ng Samuel na anak. Si Abraham, 25 years bago po nangyari yung promise. 75 years old po siya nung prinamis ng Panginoon. Nung 100 years old na po siya, saka siya nagkaroon ng Isaac na anak. So just keep praying. Even the answer does not come. Kahit yung iba, nag-give up na, sana hindi ikaw. Keep praying with persistence. Amen. So ito po na pray in all occasions or at all times, all kinds of prayers and requests. Be alert and always keep on praying. At pang-apat po dito ay for all the saints or Lord's people. Other version ginamit yung word na saints. So for all the saints or Lord's people. So the direction of our prayer is for the whole body of Christ. Na yun po yung church, hindi po yung church building ito. So we are not only concerned to our personal issues o para lang sa ating sarili, but for the whole body of Christ. This is part of the body's function, praying for others. Ikararag tayo mat-akuma ititunggal maysa. I hope na ikararag yun ititunggal maysa, mga pangalan ng bawat isa dito sa Shalom Church. Yung bilang po natin na from 13 years old to pataas ay halos nasa 140 po tayo. Maliban sa mga bata, so close to 200 po yung bilang po natin. Na maganda po na at least sabihin naman natin yung sa prayer natin yung mga pangalan ng bawat isa para makabisado nyo rin ang bawat isa. Amen po ba? So this is part of the body's function, praying for others. To be strengthened, to grow. So for individual person, yung nasabi ko kanina, ay magandang hindi po yung Panginoon, pinapanalangin ko po ang Shalom family. Very general. Dapat naman po ay maganda na pangalanan ninyo yung tao. Sabihin yung pangalan niya. Amen po ba? Ito po yung kagandahan o sikreto ng iba. Bakit
alam nila, kabisado nila yung pangalan ng bawat isa dahil yun po sa pag-pray po nila. Okay? So sa akin naman siguro doon sa less than 200 sa inyo, pwede ko rin siguro almost 100 plus, kayang-kaya ko pong sabihin yung mga pangalan ng bawat isa sa inyo. Okay? So need to know what we are praying about. Pray for their needs specifically. Hindi rin po yung, Panginoon, pinapanalangin ko po itong kapatid, yung problema nitong kapatid. Maganda po kung ano yung problema niya o yung may karamdaman man, be specific kung ano ba yung karamdaman niya. Ano ba yung problema niya, finances, hindi yung basta Lord, panalangin ko. So kaya po meron tayong mga prayer request na ibigay nyo lang sa leaders ninyo o di kaya para iniipon po natin at least pag sa digital prayer natin nandoon yan yung mga prayer request. Unless na unspoken prayer request na hindi talaga ma-i-disclose ay talagang okay rin naman na tatanggapin po natin yon. Okay? Kaya dito po sa verses 19 and 20 sabi po ni Apostol Pablo dito, request na pray also for me. Pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. So alam po natin yung ambassador, talagang envoy. At sabi pa nga niya, mas maganda nung siya po ay nabilanggo, ay mas marami pang naligtas. Maraming ginamit ng Panginoon at ganun din siya. Nagpapagamit pa rin siya sa Panginoon at maraming kaluluwa na naliligtas. So sabi ni Paul Paul was in prison because of the gospel. Yung pong dahilan kung bakit siya nabilanggo. At ang disciple niya hindi po yung makalaya siya sa bilangguan o ano pa. But sabi pa niya yung dinidisciple niya doon ay for the bold utterance at saka yung courage to speak the mystery of the gospel. Nga dapat ko mga tumurturod isuna nga mang i-preach pa ko iti gospel uno iti naimbag na damag. So yan din ang request ko bawat isa sa atin, sa ating sa church po natin, na kung hindi nyo pa ako ini-include sa prayers ninyo, ang aking may bahay, aking pamilya, ay isama nyo naman ako sa inyong panalangin. Amen po ba? At hindi lang din, pati rin po yung mga primary leaders, yung mga leaders natin sa church, at lahat ng mga preachers of the word, dahil ito po ang target ng kaaway. Nasabi nga doon na I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. Alam po ng demonyo talaga pag tinarget niya ang leader at pag ang leader po ay ma-knock out o babagsak, makakalat po itong mga sheep, mawara-warada. So yan po talaga ang kami po ang number 1 na nasa listahan ng demonyo. So we need your prayers mga kapatid. Okay? Hindi lang po yun that we may have courage to speak boldly the gospel. So that nothing will prevent us from serving God and fulfilling our obligations in the ministry as ambassadors for Christ. Ano pa? That God will empower and use us effectively. So we need your prayers. Kailangan po namin yung panalangin ninyo. Huwag nyo pong tingnan kami na parang Superman o Darna. But kailangan po namin yung panalangin ninyo. So sa tulong for God's help, wisdom, and His anointing. So pray for all those engaged in the ministry. Kahit hindi po dito lang sa Shalom Family, may kakilala kayong mga pastors, mga leaders in the ibang mga churches, ay maganda pong ipanalangin nyo rin po sila. Sila rin po ang ating mga frontliners na mga kapatiran. Okay? So our success for God is related to your prayers. Amen po ba? So our success for God is related to your prayers. So hindi lang po pray in all occasions, all kinds of prayers and requests. Be alert and always keep on praying for all the saints. And ito po na praying in the Spirit.
So, panghuli, itong praying in the Spirit or pray in the Spirit. So, pray in truth o yung right connection with God. So, complete reliance of the Holy Spirit. Alam po natin ang ating Panginoon sa Kristo na kahit siya po ay Diyos pero nag-rely pa rin po siya sa Holy Spirit. Kaya sabi po dun sa Acts chapter 13 verse 38. So, dito po na surrendered heart before God or His will be done in our life. So, surrendered heart before God, His will be done in our life. So, pray in harmony or yung cooperation with the Spirit of God. So, according to the will and mind of God. So, dito po sa Romans chapter 8 verses 26 to 27, so sabi po dito, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So ganito ang sinabi niya sa Tagalog version. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarai sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So dito po napakaganda na mag-rely po tayo sa leading ng Holy Spirit. Kung tayo rin po ay nanalangin, ay talagang i-welcome natin yung Holy Spirit at siya po ang tutulong bawat isa sa atin. Dahil meron yung time na meron yung hindi mo masabi, ay yung Holy Spirit po ang tutulong sa atin sa ating pananalangin. So mga kapatid, kung gusto nating matagumpay sa ating spiritual battles, let's persevere in our prayers. Sabi nga doon sa Luke 18:1 na sabi ni Jesus, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So ang susi ng masigla at matagumpay na buhay ng isang mananampalataya ay ang tuloy-tuloy at mapagmatyag na panalangin. Prayer is a vital part of our armor for fighting spiritual battles. Si Paul, ginawa niya yon. Daniel, ang ating Panginoon sa Kristo. So, kumusta ang prayer mo, kapatid? Ikaw lang ang makakasagot yan. Let's make a commitment to strive for a constant vigilant prayer in the Spirit. Amen po ba? Ulitin ko, let's make a commitment to strive for a constant vigilant prayer in the Spirit. Amen. So we have only two options. Pray to win our battles or give up and be knocked out. Kung ikaw na po ay knocked out, mahirap na. Hindi na makabangon na yan. But my prayer for all of us is continue fighting by standing in prayer at all times. Ulitin ko, my prayer for all of us, Shalom family, is continue fighting by standing in prayer at all times. Lagay mo niyan sa comment box mo. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na ito po na standing in prayer at all times. Tulungan mo po kami. O minsan darating yung buhay namin na kami ay pagod sa trabaho, diretso na sa kama, natutulog na, nakakalimot, Panginoon. Tulungan mo po kami para
kami ay bilang isang Kristiyano ay ito na po yung atmosphere namin. Maging normal na po na sa amin yung pananalangin, Panginoon, na kahit pagod man kami ay mananalangin kami. Di kaya sa umaga ay pagising namin, hindi muna yung mga bagay-bagay ang unahin namin, kundi ikaw pa muna, Panginoon. At kung ano man yung oras, kung saan yung bakante namin, ay doon po kami makipag-usap sa iyo, Panginoon. Na ang demonyo talagang 24/7 po na naghahanap ng paraan para pabagsakin ang bawat isa. Pero kami po ay maging watchful din po, Panginoon. Maging kagaya rin ng sundalo na magiging alert, Panginoon, na magiging regular sa aming pananalangin, Panginoon. Tulungan mo bawat isa sa amin, bawat mga tatay, mga nanay, mga kabataan, mga bata. Alam po namin yung nangyayari sa mundo namin na for almost 5 months na po itong COVID na sinasabi nila. Maraming natatakot, maraming mga fear na nilalagay ng demonyo sa puso ng bawat isa, kahit mga mananampalataya, Panginoon. But kami po ay magtitiwala sa iyong salita na kahit anuman yung mga nangyayari sa mga mundo namin, sa bansa namin, ay still po na kami po ay dapat na more pa na manalangin, Panginoon. Makipag-usap pa sa iyo, Panginoon. Dahil ito po ay sinasakyan din ng demonyo para gustong matakot ang iyong mga anak, Panginoon. Pero salamat sa iyong salita. Ito ang nagpapaalala bawat isa sa amin. At kami rin po ay standing in prayer at all times, na hindi lang po may problema, kundi kaya may kailangan kami, kundi magiging regular pa rin po, Panginoon, ang aming pananalangin. Kung mayroong mga kapatid dito na tumigil na sa kanyang pananalangin, para bang na-discourage na, o para bang walang tugon yung kanyang panalangin, muling hipuin mo po siya, Panginoon, para siya ay muling babalik sa iyo. Ayusin mo muli niya yung kanyang altar, at siya po muli ay makipag-usap sa iyo, Panginoon. Salamat dito sa iyong salita na muli nagpapaalala bawat isa sa amin. I-bless mo po bawat pamilya, Shalom Family, at sa lahat po na nakikinig dito, at sa mga kapatiran namin na nasa ibang bansa. Bigyan mo rin po sila ng protection, Panginoon. At salamat muli, at ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon itonggal may sa kada tayo. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastor Adrian Tocaiso. God bless po sa ating lahat. Surround me with your glorious grace. In the depths of my despair, your hand reaches out to me. So I raise my hands and sing of your praise. In my weakness you are strong, so I'll sing to you alone. Stronger, you make me stronger. Not afraid to fight, I know you are for